Ang bilis sa sagot. Do you ever regret being president? No. Oh, kahit sir, wala kang nagagawa sa Pilipinas, hindi ka hindi ka nagsisisi na maging presidente ka, no. Di ba? Yun ang importante sa kanya, the presidency. To be called the president, to be called your highness. Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something. Ha? Ano ba complaints mo sa buhay mo? Nag-complain ka ba dahil nagutom ka? Nag-complain ka ba dahil di ka makapag-aral? Wala kang pang-aral? Nag-complain ka ba dahil wala kang trabaho? Nag-complain ka ba dahil isa na lang tsinelas mo, butas na yung isa, pigtas na? Oo, meron ka bang complaint na tumutulo yung bubong mo? Meron ka bang complaint na meron ka bang complaint na maiilit na yung bahay ninyo o pinapalayas na kayo ng kasera nyo, wala na kayong pambayad? O meron ka bang complaint na ang mahal-mahal naman ng gasolina? O meron ka bang ganung complaint? Meron ka bang complaint na naku, bayaran na naman ng tuition? O meron kang ganung complaint? Kasi as far as I know, pinanganak ka, maliit ka pa, ganito ka palang kaliit, utangin ng bilyonaryo na kayo. So anong mga complaint mo sa buhay, sir? Magbigay ka nga. The beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Hello. Magandang araw mga banateros. How are you today? Oy! Mabuhay banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At another day, another uratan session. Mag-uurat na naman tayo. With yours truly, Boss D, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo. Atay, balum-balunan, kasu-kasuan, paiiyakin na naman natin ang lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, buwisit, pabigat at mga walang silbi sa bayan, mga switik, salot, mga putok sa buho at mga hindot na mga palamunin ng taong bayan, mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag na mga iyakin, mga adik pusher, lalong-lalo na yung mga kawatan, mga kurakot, magnanakaw at mga miyembro ng sindikatong kuratong sa gobyerno. Oo nga, meron ganyan talaga. Meron talagang miyembro ng kuratong sa gobyerno natin. Oy, kumusta naman? Kayo ba ay nakapag-unwind ngayong linggo? Kayo ba ay nakapag-relax ngayong linggo? Dahil kanina mainit tapos biglang umulan. Hayop na yan. Kasi linggo ngayon. Ang sarap ng init ng araw kaninang maga. Sabi ko nga, hindi ko papayagan na matapos itong araw na ito nang hindi ako makakapag-motor. Kasi alam niyo naman, yan talaga ang kaligayahan natin. Kahit mag-isa ako, nagmumotor ako, mas masaya nga magmotor mag-isa. Kasi pag mag-isa ka, pag ayaw mo na, gusto mo na tumigil, tigil ka. Pagka gusto mo, dire-diretso ka lang. Ayun lang, kagandahan lang, pag may kasama ka, may kakarera ka. Pero pag wala, ayun nga, maganda rin naman ng may kasama, syempre, kasi nga, magkukwentuhan kayo, ganyan. Kaya lang, yung mga banateros na mga kasama ko, wala namang mga silbi na eh. Parang may mga motor sila, pero ewan ko, nung ginagawa nila, papalaki yata ng mga betlog yung mga kasamahan ko. Naka-season break, tapos hindi man lang nagkikikilos. Buti na lang, meron kaming naka-schedule na get-together outing. Mag-outing ang banateros this week. Siyempre, kailangan mag-unwind, magkwento-kwentuhan. Dahil nga, dati kasi, noong 3 pa lang kami, ako si Banat Bay, tsaka si Coach Oli pa lang, ang banateros.
Kasama namin lagi yan si paring RJ. Tapos may isa pa kaming kasama si paring si Boss Jun. Yung choreographers. Yung choreographer ng Mocha Girls. Ang galing magsayaw nun. Kaya TikTok yun eh. Oo, kaya lang sayang di na rin namin nakakasama yun kasi busy laging kasama si Mocha eh. No, so nung kami pa lang, ako si Banat Bay tsaka si Coach Oli, si paring RJ, lagi na namin kasama yan. Every Sunday, walang poknat yan. Walang poknat, talagang magmomotor kami niyan. Magkakape, magbubulalo, ganyan. Magkakare-karera kami, magmomotor kami nila Banat Bay. Ang problema, ewan ko, ano ba pinagkakaabalahan nila? Bakit wala na silang panahon? Si Master Judea, binenta yung motor niya. Si Coach Oli, binenta din yung motor niya. Tapos si paring RJ, ewan ko yung motor niya, baka pinatutubuan niya ng tahong sa Cavite. Si Jay Guevara naman, takot naman mag-expressway. Sabi ko nga sa kanya, taba-taba mo, hindi ka lilipa rin pagka nagmotor ka sa expressway. Ewan ko, bakit biglang tinamad sila magmotor? Si Banat Bay naman, may bagong hobby. Yung bagong hobby ni Banat Bay, yung meron siya kasing bisikletang mahal eh. Meron siyang bisikletang mahal. Bumili siya ng bisikleta pero hindi naman pinipidal. Grabe ang yaman ni Banat Bay. Grabe talaga. Meron siyang mga bossing, meron siyang bisikleta. Nakalimutan ko anong tawag doon, mahal yun eh. Parang 400,000 yata isa nun. Maganda yung bisikleta na yun. Hindi, may motor siya eh. E-bike siya pero para siyang dirt bike na maliit. Parang mountain bike. Borderline mountain bike at dirt bike. Antindi. Mahal yun eh. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko mag-ipon nga tayo tapos bumili tayo niyan tapos regaluhan natin si PRRD tsaka si Pastor pag nakalabas mag e-bike na lang, wag na magmotor. Pero ang ganda nga nun. Promise. Ayun na pinagkakaabalan niya. Ewan ko anong gagawin niya sa malalaking motor niya, baka pinatutubuan din niya ng alikabok. Ako kanina, yung isa kong motor, yung malaki, yan, yung nasa pitsur. Iba na itsura nun kasi marami ng mga nakakabit-kabit doon, para na siyang tangke eh. Para na siyang lalaban sa gera. Marami siyang mga nanganak siya ng mga saddlebag sa harap, sa likod. Mga ilaw, marami, parang trend yun eh pagka nakita mo eh. Ang liwanag no, parang Meralco yun. Ngayon, nagmotor ako kanina, ang init. Sabi ko, okay, saya-saya. Motor ako ganyan, ako mag-isa EDSA ako, tapos expressway ako. Tapos mga bandang alas 4 na sabi ko, kakain na ako kasi 1 meal a day ako eh. Kita nyo ba? Nakikita nyo ba yung pangako lumalabas na, ha? Umuon na lang kayo naman. Nagbobulaan lang naman tayo rito eh. So ayun na nga, nagmotor ako tapos kumain ako ng isang bucket na manok ng KFC. Kasi dahil isang beses lang kumakain sa isang araw, talagang pag kumain ako, pati butas ng ilong ko nilalagyan ko pagkain. Para talagang sulit. Pero in fairness, maganda rin yung gawa ko na yan. Kasi nung nag 1 meal a day na ako, nauhugasan ko na yung puwet ko. Baboy mo, Boss D. Hindi, alam mo yan ng mga malalaking tao. Hindi na nila maabot yung likod, hindi na nila makamot. Kaya best friend namin yung back scratcher eh. Tas di na rin namin masabon yung likod namin. Ginagawa ko, sa banyo, meron akong ganyan. Meron akong nakadikit sa dingding na ganun. Tapos lalagyan mo na sabon yun. May mga kamay, may mga ngipin yun. Tapos lalagyan ko na sabon yun. Tapos doon ko ikakaskas yung likod ko. Pag sobrang laki mo, naku po, baka hindi na nakakapaghugas ng puwet yan. Pinapatama na lang yung bidet. Sabi ko nga, nung pumayat ako, sabi ko, wow. Wow. Sabi ko, ganito palang pakiramdam pagka nakapaghugas ka ng wet packs. Joke lang ha. Baka naman seryosohin niyan. Pero ayun na nga. Hindi, yung totoo.
Pag naliligo ako ngayon, yung paa ko, nasasabunan ko na. Tsaka hindi na ako hinihingal kapag nagsisintas ako ng sapatos kasi pag malaki ka, syempre malaki ka eh. Oo. Kaya pagka yung magsisintas ka ng sapatos, para kang sisisid. Hihinga ka malalim. Tapos saka ka magsisintas. Oo. At saka dati nung nung malaki pa ako, pag may nalaglag na barya, binabayaan ko na. Diba, may nalaglag, 5 piso. Binabayaan ko na. Kasi para mapulot ko yun, para ako nagbabalay. Kaya maganda rin itong ginagawa naming penitensya. Kaya nga, ayun, kanina, kain ako madami. Tapos, siguro, pauwi na ako, yan ha. Umulan na, lakas-lakas. Hayop. Zero visibility. Pati yung helmet ko, yung loob, basang-basa kasi binuksan ko yung visor ko kasi wala na akong makita. Napakadelikado. Pero, okay na rin. Mabuti nga mag-isa ako. Mabuti nga mag-isa ako kasi kung mag-isa ako, nakagilid ako. Pag madami kasi kami, mahirap. Tsaka si Banat Bay, takot yan mag-motor pag naulan. Kanina, naknukno ka ng lakas. Diyan sa expressway, tila mo parang dumuhos na naman lahat ng galit ng mundo sa Pilipinas. Saglit lang, nagbaha na naman, ewan. Tsaka parang merong okasyon ng mga kapatid natin sa iglesia. Punong-puno kanina eh. Diyan sa may Philippine Arena. Ayan. So yun ang mga ginawa natin ngayong araw. So kayo ba nakapag-pahinga kayo? Kayo ba'y nakasimba? Kayo ba'y kayo ba ay naka-spend ng time with your family? O minsan, kailangan talaga ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin. At this point of our life, kailangan yung mga ginagawa natin, yun na yung mga nakakapagpasaya sa atin. So, kailangan masaya na tayo. Kailangan yung mga activities natin, wala nang stress. Kung gusto mo magpiano, magbiolin, maggitara maghapon, ayan, gawin mo yan. Ako, meron akong mga wine sa aking frigidaire. Tapos pag mag-isa ako yan, nagwa-wine ako mag-isa, di ba? Minsan ganun lang, chill lang. Kahit sa iniinom medyo kasi noon mahilig ako sa mga kuha ko yelo or whiskey ganyan, single malt. Ganun lang ako, inom lang ako dalawang pero minsan nare-realize ko pag umiinom ka ng alak na matapang, halimbawa yun nga yung mga whiskey, pag umiinom ka ng mga ganun, medyo pumapangit ka. Kasi kada inom mo, ganun. Kaya sabi ko, mag-shift na ako to wine. Siyempre kapag wine, healthy din yan. Kasi natural yan. So, konti-konti lang, ganyan. Tapos pagkatapos ng trabaho, pagkatapos manood ng mga vlog ng mga DDS vlogger, nakuha tayo ng mga idea. Pagtaas mag-research, ganyan, pagtaas mag-vlog. Relax konti. Kailangan maghanap tayo ng ganun sa buhay natin. Kasi sobrang stressful na ng mundo. Kung magpapa-apekto tayo masyado, wala mangyayari. So kailangan talaga happy lang tayo. Bagamat binabalita natin puros kapalpahan, ilagay natin doon sa paghahatid ng balita na less toxic. Pagtawanan natin sila. Di ba? Kupalin natin sila. Ibahin natin ang approach. Ayan. So magsimula na tayo. Naku, excited ako ngayon eh. Ang daldal mo na naman, Boss D. Lagi ka na lang ganyan. Yun naman talaga dito sa channel natin. Kwentuhan. Saan ka na makakita ng ganyan, di ba? Na vlogger na wala namang kausap. Salita ng salita. Di ba? Pero isipin nyo na lang, nagkukwentuhan tayo. Alam ko naman na kaya nga bumili ko ng magandang mic, magandang setup para pagka ibinulsa nyo ko, nagtatrabaho kayo,
mahaba yung mga vlog natin. Parang kung 1 oras yung maalis natin, malibang tayo ng 1 oras, malaking bagay yun ha. Oo, kasi sa 1 oras na yun, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng mamatay ka na. Pwedeng nambababae yung asawa mo. No, hindi ba pwedeng pwedeng nagdadrugs yung pinsan mo, ganun. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 oras, maraming pwedeng mangyaring masama, mabuti, pero at least kung nag-uusap-usap tayo, maganda. Saan galing yun? Oh, so ayun na nga, ito, speaking of habang tayo ay nagre-relax ganyan, yung mga nasa gobyerno nagre-relax din. Sino dito taas ang kamay na nakapanood na noong vlog ni Bongbong anak ng tinapay? Oo, may vlog siya bago. Oo, papakita ko sa iyo. Saan ko tanong ka na naman ng tanong, para ka na namang ogag. Yun na nga. I will not call it a vlog. Oo, I should call it ano ba tawag doon, yung kapag ka ikaw ay merong dinadamdam sa puso mo, ganyan. Oo, para siyang therapy session. Sige na, wag na natin patagalin. Wag na natin patagalin. Ito. Ops, ayan lang. Ayan, so may therapy session na naman si BBM. Tangina, ang dami ng problema ng Pilipinas, Bongbong. Nagpa-interview ka na naman. Pang-apat na to pang-apat na to. Nung nakaraan, taga GMA7 din yung lalaki na nasa Malacanang press corps, yung sa kanya. Ngayon, si Vicky Morales. Yes. Nagbayad din kaya to si Bongbong? Bongbong, magkano binayad mo sa mga to kaya? Posible naman pupunta yan dyan, magsasayang ng oras, tapos para kayo mga aso na nagdidilaan ng sugat tapos walang bayad. Ewan mo lang kasi di umano according to Vico Soto, si Diskaya nagbayad daw 10 milyon para lang makapagyabang. Oo, kaya nga kung ganun ang kalakaran, sana all. Magkano kaya ang binabayad netong si BBM dito sa mga nag-i-interview sa kanya? Kayo ba naniniwala libre yan? Tangina, kung ako, libre? Kung si Bongbong, libre talaga. Pero kasi linggo-linggo, hindi linggo-linggo to, tila mo buwan-buwan. Iba-iba Kailan kaya yung Banateros ang mag-i-interview sa'yo? Sana, boss, baka naman pwede kami. Oo. Tayo, para naman maganda yung tanungan natin. Walang pakyut. Pero I call this a therapy session. Bakit? Kasi nagkukwentuhan sila. Parang si Bernadette Sembrano, hindi pala si Bernadette Sembrano yan. Si Vicky Morales, yung kanyang psychiatrist. Tapos si Bongbong, yung problemadong tao na nagsasabi ng kanyang mga problema. Tapos sinusolusyonan naman ng kausap niya. Pero dito sa therapy session na ito ay hindi siya binibigyan ng solusyon nitong kanyang psychiatrist. Dahil supposedly kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, dapat hindi ka nagpapakita ng ganitong hina kasi dito siya umiyak kaya excited ako. Ano ba yung mga napag-usapan nila dito? This is an 8-minute This is an 8-minute video at ano ba yung mga napag-usapan nila dito? Isa-isahin natin, scrutinize natin at ating reaksyonan. Di ba? Magsimula na tayo. Sige, eto na. Having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Meron kayong binubuong independent body para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, ang ganda rin simula. Sir, diretso na tayo sa flood control project. Oh, yes. Okay, go. Ganun go. Sige. Sir, may binubuo kayong mga boy band. May binubuo kayong investigative body. Sino-sino na yung mga nakuha nyo rito? Utang ina yan. Yun yung tanong na
Yun yung tanong na talagang napakahirap sagutin kapag ka wala ka talagang binubuo. Tinan ninyo sagot niya. What I can Umpisa pa lang. Umpisa pa lang naman, bongbong eh. Ulitin natin ha, ano yung tanong? Flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what Ganito. Parang tanga. Parang sinundot sa puwet eh. Umpisa pa lang, alam mo nagsisinungaling na eh. Yun. Anak ng tinapay naman talaga oh. Anong klaseng presidente to? So much for having us today, Mr. President. Diretso na natin. Kayo naman, masyado kayong lahat na lang eh. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell Parang si Babalu eh. Sige, ano sagot? Ang tanong, may binubuo daw siya, sino-sino? you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming independent commission. Wala pang formal name. Oo nga, sinabi na nga niya yun eh. Ano pang kinulit mo lang eh? Ano naman yan? Ano klase sagot siya? Bumubuo po kayo ng independent committee o commission. Sino-sino po sila? Ay, una sa lahat, bumubuo kami ng commission. Oo nga. Yun nga yun. Oo, di ba? Yun yung tanong sa'yo eh. Tapos yun di sagot mo. Pa naman to? O ulit. Diretso. Yun ang binubuo namin. Independent commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya. Oo nga. Yun nga yung tanong eh. Ulitin natin ha. Tinan mo kung anong tanong. So much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll Lasing na naman yata. Anong oras ba? Alas 10:30 na namang umaga ba yan? Baka alas 10:30 ng umaga nyo ginanap yan ha? get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron Confident? Okay. kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Yun ang sinabi na meron po kayong binubuong investigative whatever na para imbestigahan yung flood control project. Diba? Sinabi niya na eh. Ba't inulit mo pa? Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that unang-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming independent commission. Wala pang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Ilang segundo yon? 36 seconds. Nasayang kagad sa buhay ng mga Pilipino. Bakit? Sinabi na nga nagtatanong sa'yo, Sir, bumubuo po kayo ng independent commission para imbestigahan yung flood control project. Sino-sino na po ba yung mga napili nyo? Yun ang tanong eh. Anak ng tinapay oh. Ang sagot dun, si Poncio Pilato, si Judas, si Barabas, si Hitler, yung tatay ko, sila yung mga sinusumon ko. Lahat ng masasamang tao sa buong mundo, sila yung pwede naman ka magsabi ka pangalan. Halimbawa, si Harry Roque, Sal Panelo, ganun. Yun ang tanong eh. Sinayang mo yung oras eh. Sir, bumubuo po kayo ng grupo para imbestigahan ng flood control. Una sa lahat, gusto ko munang sabihin na bumubuo kami ng grupo na iimbestiga sa flood control. Ito naman si Vicky Morales. Oo nga. Dapat ako gagawin ko. Oo nga, yun nga yung sinabi ko. Inulit mo lang. Walang iyang interview to. Umpisa pa lang, pangtanga na eh. Animal yan. Sige, diretso. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement. Ayun na sabihin mo. Sir, sino-sino na ba? Ayaw ko munang sabihin.
kung sino-sino. Kasi wala talaga eh. Wala talaga. Style ko lang yun. Kunyari lang yun. Ano ka ba? Oh. Kasi ba't hindi ka makapagbigay ng pangalan? Oh, ganyan din, paarte-arte ka rin nung una nung tinatanong, sino sir, sino po ang ipapalit nyo kay Marbil? Ay, wag muna natin sabihin. Kasi it's a hard decision, blah blah blah, ganito ganyan. Tapos biglang si Tory din pala. Alam naman namin yung kung sino. Alam naman namin na si Tory talaga yung magiging PNP chief nun. Pero binibitin-bitin pa, akala mo naman hindi sila predictable. O sabihin mo na sila Lucas Bersamin, si Lagdameo, si Abalos. O yun na sabihin mo. Kunyari ka pa eh. Isususpense mo pa, hindi naman talaga kami interesado eh. Alam mo kung saan kami interesado, Bongbong? Hindi naman sa bubuo nung tanga-tangang komisyon mo eh. Mas interesado kami, ano ba ang gagawin mo? Imbestiga pa rin, imbestiga. May nag-iimbestiga sa Kamara, nag-iimbestiga na yung Senado, mag-iimbestiga ka rin? Putang ina niyan. Anong klase? Paano yung masusolve yan kung puro investigasyon? Walang Diyo, oh. Ano na kayo? O, kumuha ka, sabi mo, kukuha na ako ng lubid, ibibigti ko mga yan. Ganun. Dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit. Hindi pa solid? Gano'ng katagal yan? 5 years? Anak ng tinapay. You have to treat this issue as urgent as possible. Urgent tong issue na to. Pera ng taong bayan. 2025. Naggagawa na naman tayong budget sa 2026. Maggagawa na naman kayo ng budget sa 2027. Wala pa kayong napapatunayan. Nung nakaraan, ano yung ipinangako mo? 1 milyon pa bahay. Puta, wala pang 1,000 yata yan. Nung nakaraan, sabi mo, yung mga smuggler, maghanda sila, magbilang na sila ng araw. Anong nangyari? Wala naman. O, ito lang, meron ka na namang meron ka na namang sinabi. O, mahiya naman kayo. O, kailan pa yung mo? Kailan pa yung SONA mo? Anong buwan na ngayon? Wala pa rin. Ni wala kang mapangalanan. Pucha, puros interview kasi, sir. Anong, yan bang pagpapa-interview na yan? Bukas di nababaha? Ay, nako. Diretso. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful? Completely separate from government? Ano sila? Hindi sila taga-gobyerno? Tangina, anong klaseng kapangyarihan meron yan kundi taga-gobyerno yan? Ano yan? NPA? Kasi di ba dapat, connect dapat yung bubuin mong grupo, konektado pa rin sa gobyerno. Hindi pa pwedeng hindi gobyerno yan. Pucha, ano yan? Vigilante group ba yan? Ewan ko rito kay BBM, ano pumapasok sa isip nito? Diyos ko po. We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Alam natin kung ano nangyari? Okay lang ina niyan. Hindi, sorry napapamura talaga ako, linggo-linggo. Hindi ka ba mapapamura dito? Bubuo siya ng isang investigative group. Bibigyan niya ng lahat ng kapangyarihan. Anong gusto niya mangyari? To get to the bottom of the corruption. And then what? Pucha, may makukulong ba? Wala eh. Wala siyang nababanggit dito kung may makukulong. Kung ipakukulong ba niya o anuman. Hindi niya kayang sabihin yung ipakukulong ko kayo. Habang buhay, isi-freeze ko yung mga asset nyo. Pati mga kabit nyo lahat, pati aso nyo. O wala siyang ganun eh. O ang sinasabi lang niya, ano yun? Ano yung binubuo niyang komite? Malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. Separate from government. Tapos? But how powerful will they be? How powerful? How powerful? O bibigyan daw niya lahat ng kapangyarihan para? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Para alam lang kung ano nangyari. Tapos pag nalaman natin, alam na natin ano nangyari, sir. Sir, alam na namin ano nangyari. Oo. Yung pera,
kinuha ng DPWH, ibinigay yung proyekto sa kontraktor. Pero yung pera na napunta sa kontraktor, according to Inday Sara, hanggang 40% na lang. Yung 60%, chinap-chap, hinaghati-hati ng mga punyeta na yan. Oh, kaya ganyan yung mga proyekto. Eh, siyempre ako, kontraktor, ang budget 100 million. Ang napunta sa akin 40 million. Paano ko gagawin yung project na 100 million worth? Kung 40 million lang yung napunta sa akin, eh siyempre may pasasweldohin ako. O, di ba akin pa materialis, buti sana ko sa inyo. O, edi siyempre gagawin ko, 40 million sige. Gamitin ko yung 30 million sa, sabihin na lang natin, ganun kabait yung contractor. Gamitin ko yung 30 million dun sa project. Kung ano lang ang mabibili ng 30 million at tao na mababayaran ng 30 million, huwag kayong mag-expect na mamahaling backhoe, mamahaling mga mixer. O hindi, kukuha tayo yung mano-mano. O, tapos huwag natin lagyan ng bakal kasi mahal yung bakal eh. O, lagyan lang natin, hulmahin lang natin, tapos panalangin natin, huwag umulan. Alam mo, ganun yung nangyayari, sir. Alam na namin kung anong nangyari. Kitang-kita naman ng mga mata namin. Kailangan mo pang bumuo ng grupo para lang alamin kung anong nangyari. Ikitang-kita. Ikaw mismo nakita mo eh. Pumunta ka dun, walang proyekto. O, anong ibig sabihin nun? Eh, di ninakaw yung pera namin. Ganun lang yun eh. Anong gagawin mo? Putangin na tong ano na to. Kontraktor na to, ipatawag mo. Ikulong mo yan. O, kailangan magsalita tong hayop na ito kung sino ang kung bakit ganyan ang ginawa nila. Di ba ganun? Wala eh. Walang ganun, sir. Anak ng tinapay. Just to know kung anong nangyari. Di ba iinit ulo mo pag ganyan? Isa pang bagay dito na napakahalaga para sa akin dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang... Malalim talaga problema. Ang problema, ikaw eh. Sabi ko sa'yo, gusto mo matapos problema, umalis ka. Oo, ang problema, ang hirap gamutin kapag kayong problema, ikaw. Madaling solusyonan yung problema eh. Sabi nga ni Inday, di ba? Kung talagang gusto mo, kayang-kaya yan ng isang ng mabilisan, di naman isang araw. Exage yung isang araw, pero don't take it literally. Ang ibig sabihin nun, isang lalong madaling panahon. Dahil pera ito ng taong bayan. If talagang gusto mo na matapos, urgent, tinan mo si Pangulong Duterte, drug problem ng lahat, buong administrasyon, mula sa tatay mo, hanggang kay Gloria Macapagal-Arroyo, hanggang kay Pinoy, drug problem. Alam mo sabi niya, 6 months, bigyan niyo ako 6 months, ayusin ko yan. Huwag lang kayo magrereklamo dun sa paraan ko. Pero talagang malaking problema natin sa drugs, aayusin natin agad-agad. 6 months, bigyan niyo ako. Eh sobrang lalim. O humingi siya ng palugit. Lalagpas ako ng 6 months, pero papangako ko sa inyo, bago matapos tong administrasyon ko, ubos yan. O tinan mo, ilan na sumuko, ilan na namatay. Kapag gusto mo talaga, kaya mong ayusin. Agad-agad. Kaya mo magbigay ng timeline. Kasi nga, may plano ka eh. Kaya lang, wala ka kasing resibo. Yun ang problema sa'yo eh. Naging gobernador ka, naging congressman ka, naging senador ka, wala kang nagawa doon sa mga panahon na yun eh. So hindi mo talaga alam how to tackle the problem. Kasi nga, nung kampanya, wala kang maibigay na plataforma eh. Puro pangako lang eh. Ang sabi mo nga, itutuloy mo lang naman yung ginawa ni Pangulong Duterte. Actually, ang dali mo sanang maging presidente. Ang dali ng trabaho mo bilang presidente. Bakit? Kakampi mo si Inday. Tapos, willing naman si Pangulong Duterte na magbigay sa'yo ng advice kung ano ang gagawin mo. Pero ba't hindi mo kasi ginawa? Kasi, kabaliktaran ni Duterte yung gusto mo mangyari sa Pilipinas. Gusto niya lang magpayaman. Yun yung katotohanan dyan, sir. Sorry pero... umpisa pa lang, sabi ko, basura. Hindi ito yung gusto kong marinig sa dami ng problema natin. Ito lang ang sasabihin mo para lang malaman natin anong nangyari. Tanginang buhay ito. Malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit naging ganitong kapasib ng corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At Ha?
No, ikay governor, hindi ganyan. Paano ba kayo nangungurakot nung governor ka? Huli. Sabi niya, nung governor ako, hindi ganito. Mali naman kasi yung word na ginamit mo. Nung gobernador ako, walang ganito. Pero sinabi niya, nung governor ako, hindi ganito. Ibig sabihin, nung governor siya, may corruption na sila. Pero hindi nga lang ganito. Dinahuli mo siya sa bibig niya. Ay, nako, pa-interview ka kasi ng pa-interview. Sabi siya, matulog ka na lang tuwing linggo para yung utak mo naghihilom eh. Minsan baka dumudugo na yan, kakaisip. Lalo na kung wala ka na mag-iisip. Sige, ano pa? Bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Sino may karapatan? Tanginan yan. Labo, no? Isa-isayin natin sinabi, Ulitin natin yung sinabi, tapos isa-isayin natin. Anong pagkakaintindi natin? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng Ano mo, kinat, di ba, kinat? Hindi ganito. Marami pa siyang sinabi doon na palpak. Marami siyang sinabi doon na palpak, kaya kinat nila. Utang inang interview yan. Tinan ninyo. Ako'y governor, hindi ganito. At bukod di ba? Hindi ganito, tas pinutol. Siguro marami siya sinabi doon. Hindi kami ganito. Grabe naman ninanakaw nila ngayon. Noong panahon namin ganito lang, ngayon ganito na. Tayo na huli. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diyos ko po, sa amin pa kayo mag-ano. Sanay na sanay kami mag-splice ng mga... Pagka meron kaming hindi gusto na sinabi namin, pinuputol talaga namin yan. So ibig sabihin, yung mga sinabi mo after nun, hindi nila gusto. Mali, kaya pinutol. Diyos ko po. Sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na... Ng kung sino-sino? Hindi mo sila kayang pangalanan, hindi mo sila kayang sabihan na sa laki ng kinukuha ng mga putang inang mga kurakot na mga hayop na mga demonyo, mga pukinang inang mga hayop na ito. Di ba pwedeng ganun? Galit kay. Kasi ako ganun na sasabihin ko kung talagang kung talagang seryoso ako sa ginagawa ko. Itong mga demonyong, mga hindot na mga hayop na mga animal. Talagang lahat ng adjective gagamitin ko para i-describe lang tong mga punyemas na ito dahil mga satanas ito. Tapos ikaw, kung sino man itong mga, ganun lang ang tawag mo sa kanila, sir? Ano ba yan? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Sa laki ng karapatan ng kung sino-sinong tao na wala namang karapatan na kunin yung pera na yan, sinong may karapatan? Kung yung kumuha walang karapatan, so sino may karapatan? Ikaw? Mali. Turuan kita. Ito kasing mga hayop na ito na ninanakaw yung mga pera ng taong bayan, ganun. Ito yung paligoy-ligoy ka pa. Itong mga ganito na wala namang itong mga tao na ito. Hindi tao yan, sir. Hayop yan. So dapat i-address mo sila kung ano yung dapat na na tawag natin sa kanila, kung ano yung asal nila. Kung hayop ang asal nila, hayop. Itong mga hayop na mga aso, na mga ipis, mga daga at mga surot na ito dahil wala talagang pagkatao, mga punyemas na ito. Kinukuha nila ang pera ng taong bayan na dapat ay hindi naman. O ganon. Talaga naman to. Bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Karapala na po. You, in your words. Karapal talaga. Mantakin mo. Tinan mo si Romualdez. Anong sabi niya doon sa Congress? Kailangan bantayan natin ang pera ng taong bayan. Hindi natin we will not condone corruption in this house. Babantayan natin ang budget. Kailangan maging transparent. Tinatanong mo sila, asan yung small committee report?
Wala. Tangina to mga payaso. Ay, nako, sige. It's economic Yun ang sabotage. shocking Yeah. kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? I- Why? This is what I why really. so brazen? How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. This happened over many decades. Jesus! So, this happened many decades. So, hindi ikaw. Hindi sa'yo nagsimula. Tanga. Anong hindi sa'yo nagsimula? Yung mga anak nila, yung mga anak nung mga Diskaya, ay sino ba yan? Yung mga kontraktor tsaka ni Zaldico? Taga yun lang sila nagpakita ng yaman nila. Wala naman silang pinapakitang yaman noon. Ngayon lang, sir. Yung mga Diskaya, na ang lisensya nila revoked noong suspended noong 2020. Suspended. Nung panahon mo, hindi na-reinstate sila. Nung panahon mo, doon sila nakabili ng Rolls Royce. Ewan ko lang tama ba? Nung panahon ba niya nakabili ng Rolls Royce? Pero, ibig ko sabihin, nagpa-interview kay Corina yan, dami ng yaman nila. Nung panahon mo na yun Ay, nako. Kasi sabi niya, pandemic, ang binili nila nung pandemic, yung isang sasakyan na second hand. Kasi nga daw walang stock. Sa pagkakaalam ko, alam ko yung Rolls Royce, 2022 lang O kailan lang yung pero ang punto rito, sir, naging malala yung lifestyle vlogging or sumikat yung lifestyle vlogging nung panahon mo. Kasi sa totoo lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, umusbong talaga yung mga vlogger dahil nasa bahay lang, walang magawa, kaya umusbong yan sila Sir Gabin ba yan? Yan, sila Kong TV, sikat na yung mga yan, pero mas lalo pa silang sumikat noon. Tapos, yung mga ibang vlogger naman, gumawa sila ng mga content na medyo, yung para, kasi nga ang tao, dahil nasa bahay, maraming time para mag-YouTube, ang dami talagang sumikat na mga vlogger nung pandemic. Actually, si Banat Bay, dyan din, within that time frame na gano'n, nag-boom talaga yung vlogging niya. Nag-pandemic talagang lahat na so into social media and YouTube. Kaya sumikat. Pero walang lifestyle vlog nun. Paano ka makakapag-lifestyle vlog nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi nga kayo makabiyahe. Hindi nga kayo makapagbili ng mga mamahaling damit. Sarado di ba? Stay at home, di ba? Sarado mga mall. Sarado ekonomiya. Noong panahon mo, sir, nagbukas ka ng ekonomiya. Nung nagbukas ka ng ekonomiya, nakabiyahe ulit ang mga hinayupak na yan, nakabili ng mga luxury bags. Nakapag-establish sila ng, ay putya, marami akong pera, sinusuportahan ako ng tatay ko, daming project ng tatay ko. Noong panahon mo, naging rampant yung mga mayayabang na mga social media influencer, nagbabayad ng libo-libo, daan-libo, sa shopping ng ganito. Noong panahon mo, sir, noong panahon ni Pangulong Duterte, wala yan because half nung ni Duterte, administrasyon niya, pandemic. So, nung panahon mo yan, sir, sa panahon mo yan sila yumaman. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang masyadong projects noon. Ang talagang nakatutok yung build program noon sa mga highways. Yung pera ng Pilipinas noon halos napupunta sa pandemic, sa healthcare, sa mga binibili nating mga vaccine, mga PPEs. Ang construction nag-boom ulit nung panahon mo. Sir. Kaya lang, wala nga lang output. Wala nga lang tayo nakikita. Pero totoo yan, kalahati halos noong ni Pangulong Duterte talagang gipit na gipit tayo. So every centavo counts. Kaya nga si Pangulong Duterte sinisilip niya nakita nga niya yung DPWH na nangungurakot. Wala na nga tayong pera, nangungurakot pa kaya nga pinangalanan niya lahat, sinuspindi niya lahat tinry niyang tapusin yung corruption sa kanyang panahon. Hindi niya na zero out pero wala po masyado, wala talaga halos nangurakot noong panahon na yan. Wala kang way para mangurakot. Ang mga corruption dyan, di ba, yung sa Farmally, di ba, yan yung mga lahat ng corruption noon halos nakadikit sa kung ano yung issue natin noon, which is pandemic.
Doon tayo. Tapos yung mga laptop ng sa DepEd, kaya nagkaroon ng din doon, ng corruption doon sa laptop kasi nga yung mga teacher binigyan ng mga laptop kasi nga study at home yung mga estudyante. Di ba? Nandoon, wala tayong masyadong narinig na mga contractor, flood control project na mga ghost project. Wala masyadong ganun kasi nga nung panahon, pag ikaw nabigyan ka ng proyekto para sa construction, ang swerte mo at saka hindi ka rin makapag-construct ng mga panahon ng build. Ilan lang yung mga binigyan ng clearance para makalabas ng mga bahay nila eh. Yung anong tawag nila doon? Frontliner, di ba? O hindi lahat authorized magtrabaho sa labas. So wala talaga masyadong construction noon. Yung build program ni Pangulong Duterte lang yung nagtuloy-tuloy noon. Pero yung I think yung iba baka hindi masyadong kumbaga hindi masyadong nag-project at kaya nga yung ibang mga contractor nangontrata doon sa mga hindi sa construction eh. O di ba? Kayo talaga diretso. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place, or if it requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo ako nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na But so many regimes and it just keeps getting worse. So it did. So how did we get here and what can we do now? Well, Yan ang maganda. How did we get here and what do we do now? Ano nang gagawin natin ngayon? Anong sagot? cannot give you a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can... Pinabayaan mo. Pinabayaan mo talaga. Sinabi na sa'yo ni Inday Sara, Sir, yung mga congressman nangungumisyon. Hindi mo ginawa ng paraan. Noon pa lang sana, 1 taon pa lang si Inday sa DepEd, sinabi na sa'yo, kung inaksyonan mo noon, wala na sana tayong problema ngayon. Kaya lang hindi pinabayaan, Nino, ikaw. Ikaw ang nagpabaya, Sir. Wala nang iba. What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing. Kinakat no? Nakita nyo, kinakat yung mga sagot niya. Ano ang gagawin natin? Alamin kung ano yung nangyari. Tapos, papanagutin. Papanagutin ha? Wala man lang kalalim-lalim. Basta papanagutin. Yun lang kinat pa, anak ng tokwa. Dito mo makikita, wala talaga siyang plano. Hindi naman siguro sa walang plano, wala siyang maisip na papaano niya susolusyonan ito. At ito solusyon niya, magpaawa sa tao. Ang sakit na ng problema ko. Actually, ang sama na nga ng loob ko eh. Nakikita ko itong mga ganito, kawawa naman yung mga natin. Kawawa naman yung mga Pilipino. Hindi naman sila dati. Hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan yung palugo-lugo mo. Hindi namin kailangan namin, sir, yung stern na action mo, yung galit na talagang kikilos ang lahat. O tinan mo, may kumikilos? Wala. Walang kumikilos, BBM. Bakit walang kumikilos? Paano? Ganyan ka. Wala kang ginawa kundi magpaawa. Wala kang ginawa kundi malungkot. Hindi namin kailangan ng lungkot mo, sir. Hindi namin kailangan ng iyak mo. Hindi namin kailangan ng paliwanag mo. Kailangan namin yung action mo. May corruption, clearly, anong gagawin natin dito? Kahit takutin man lang yung mga kriminal, hindi mo kayang gawin. Bakit? Pinsan mo ba yung isa? Kaalyado mo ba lahat yung mga yan? Alam mo kasi kilala mo yung mga yan eh. Kaya hindi mo kayang magsalita ng masakit sa kanila kasi kilala mo yan. Yung iba dyan, malaki ang tinulong kaya nanalo ka. Kasi makikita nyo, kung si Pangulong Duterte to, in-interview mo na ganito, putya, namumulaklak na ng mura yan. At least man lang, yung galit ng taong bayan, parang ako, gusto ng mga nanonood sa akin na nagmumura ako kapag nabibwisit ako sa mga balita. Kasi nga,
Yun din yung gusto nilang mangyari eh. Parang ang sinasabi nga nila sa akin, Boss D, sa mga comment section sa comment. Boss D, buti na lang, nagmura ka. Yan din ang gusto kong gawin. Gusto kong magmura eh. Mabuti na lang nagvo-vlog ka at nagmumura ka. Parang nakakapagmura na rin kami. Alam mo yun, na if you really are voicing out the frustration of the people are cursing now. Wag salita ka dyan, putang ina talaga. Grabe to, Vicky Morales, grabe to, putang ina yung na-discover natin dito. Hindi tayo hihinto. Vicky Morales, hanggat walang napupugutan ng ulo. Sir, wala pang hindi pwedeng mapugutan ng ulo yan against ang human rights. Putang ina ng human rights yan. Wala akong pakialam sa human rights. Uubusin ko lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Dapat ganun, di ba? Si Pangulong Duterte, ganyan eh. Uubusin ko lahat ng adik, putang ina ng human rights na yan. Bahala sila. Basta uubusin ko lahat siya. Alam mo yung ganun, yung hinahanap natin eh. Kung talagang galit ka, ipakita mo, may galit ba na? Ay, galit na ako. Wala namang ganung galit. Ang galit nagwawala. Ipakita mo, sir, yung galit mo. Wag sa amin kasi gusto ka namin tulungan eh. Kaya lang ayaw mo magtino. Anak ng toklayo, diretso. And fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Oo nga. Ikaw lang naman kasi yun eh. Kita mo, inaamin niya sa sarili niya, it became allowable, okay lang. Presidente ka, nangyayari yan. Sino nag-aalaw sa mga yan? Di ikaw. You are the president now. It became allowable. Ikaw ang presidente and you're telling us it became allowable. Sino nag-allow? Si Inday Sara. Ay, nako. Diyos mio, ewan ko. Hindi ko alam kung papaano iraraos itong itong interview na ito. Kasi parang dito umaamin talaga siya na mahina siya eh. Dito umaamin siya na napabayaan niya at nagpabaya siya. Ngayon, you are frustrated. Let's say, yes, nagkamali ka. Napabayaan mo. Hindi mo na ako nakita ito ng mga first 2 years, 3 years. Anong gagawin mo, sir? Magpakita ka naman ng konting tigas. Magpakita ka naman ng we've learned a lot from this and rest assured, heads will roll, hindi lang roll. Hindi tayo hihinto hanggat hindi na ipapakulong ang mga yan habang panahon. Lahat ng mga assets ng mga yan makuha ng gobyerno, maibalik sa taong bayan. Lahat, pati yung mga yaman ng mga anak nila, lahat ng mga ari-arian nila kukunin ng gobyerno para ibigay. Nakita mo yung ginawa ni Pangulong Duterte doon sa mga hindi nagbabayad ng buwis? Ano sabi ni Pangulong Duterte kay Mighty Corporation, kay Prieto? Anong ginawa ni Pangulong Duterte kay Lucio Tan? Pinagbayad niya ng buwis yung Prieto, yung Mailong sa Makati, kinuha natin. Kasi atin pala yun. Ganon katindi si Duterte. Ano pa sabi niya? Putangin ng mga Amerikano, isoli niyo yung kampana namin. Isinoli ng mga Amerikano yung kampana. Ganon magalit. Pucha yan. Tayo pa lang ang maliit na bansa na nakapag-impose sa Amerika. Anong sabi natin sa Amerika? Isoli nyo yan. Yung mga kampana, kung hindi, yung ginawa nyo sa history ng Pilipinas, yung pagpatay nyo sa mga tao rito para makuha lang yung kampana na yan bilang tropeyo nyo, ilalabas ko yung na yan. Yung madilim na history ng Pilipinas na yan para malaman ng buong mundo gaano kayo kabrutal. Anong ginawa ng Amerika? Yung 2 kampana, sinoli nila sa atin, palakpakan. Ano sabi ni Pangulong Duterte sa mga adik? Do not destroy my country, especially the youth of my country, or I will kill you. Hindi na kayo sisikatan ng araw, maniwala kayo. Anong nagginawa ng mga adik? Kung hindi man umalis sa mga lugar nila dahil sa tukhang, sumuko, napuno ang mga kulungan ng mga surrendery. Anong din sinabi niya sa mga Ano sinabi niya sa mga komunista? Sabi ni Pangulong Duterte sa mga komunista, putay na bumili ko ng helicopter, punyeta kayo, uubusin ko kayo. Gano, anong ginawa ng mga noong mga komunista? Nagsibalikan. Nagsisukuan, ang daming sumuko. Ngayon, ang dami na namarelista. Di ba? Ano pa yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Diyan sa may
Anaiya, ipakakain ko sa inyo yung mga bala dyan. Pagka hindi nawala yan dyan, lahat kayo, papalitan ko, tanggal kayo lahat, mga buwisit kayo. Ano nangyari? Umayos yung airport, natanggal yung laglag bala. At marami pang iba, sir. Marami. Ganun magalit. Kailangan mong ipakita, i-assert, ikaw ang may pinakamataas na authority sa Pilipinas. Sa'yo ang sundalo, sa'yo ang pulis. Puta, anong kinakatakot mo? Bakit ang hina-hina mo? Bakit kay Pastor Apollo Kibuloy, ang lakas-lakas mo? Kay Pangulong Duterte, ang lakas-lakas mo. Pero sa mga magnanakaw dito sa Pilipinas, winaldas yung pera ng taong bayan. Si Pastor Apollo Kibuloy may winaldas na pera ng taong bayan? Oh. Si Pangulong Duterte, mayroong winaldas na pera ng taong bayan? Ha? Wala. Pero ang tapang-tapang mo sa kanila. Ang tapang-tapang mo. Pag nagbibigay ka ng statement kay Pastor, natulungan ka pa. Ang laki ng utang na loob mo doon, tinrider mo pa. Sa mga Duterte, kay Inday Sara, laki ng utang na loob mo, tinrider mo pa. Hindi ba, bakit hindi mo kayang traidorin itong mga kaibigan mo na nagnanakaw sa Pilipinas? Yun ang atupagin mo, sir. Hindi namin kailangan yan, lungkot mo. Hindi namin kailangan yan. Kailangan namin resulta, mabilisan, agaran. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. It's People have come to accept this, no? Yes. But It's actually normalized. Sabi ko nga sa iyo kung talagang ikaw, matinukan tao, nung nanghingi ang mga Pilipino ng drug test, nagpa-drug test ka kagad. Pero nagpa-drug test ka ba? Hindi. Bakit? Hindi namin alam. Kaya nga sabi ko nga yung intro ko, hindi ko ititigil yan hanggat hindi napapatunayan nito na hindi siya addict. Bakit? Kasi nga wala siyang ginagawa. 'Di ba? Wala siyang ginagawa na na makakapahinto sa ating agam-agam. Matino ba talaga 'to? Fit ba talaga siya? O parang sabog ba 'to? Lasing ba 'to? 'Di ba? O hangga't hindi niya tinitake yung drug test na 'yan para patunayan na sober siya, na hindi siya addict, hindi tayo mapapalagay. Ni-normalize nyo na lang yung hindi yung public office is public trust kapag pabor lang sa inyo to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Ka makatulog? Yun ba talaga hindi ng rason ba't di ka nakakatulog? Sabi mo nun, hindi ka natutulog, di ba? Kasobrang sipag nyo, hindi na kayo natutulog. Tapos yung pala, kakaisip, kaya hindi ka nakakatulog. Ano ba talaga? Masipag kayo, kaya hindi na kayo natutulog? Or kakaisip, kaya hindi na kayo makatulog? Anong iniisip mo, kaya hindi ka makatulog? Na konti na lang, mabibisto na kayo, ganun. Na ang dami ng perang ginamit ninyo para lang mahalin kayo ng taong bayan, pero wala, kalikasan ang nagbibisto sa inyo. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena authority powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Wala talagang kabuluhan. Di ba sa Congress, sabi nga, imbitahan si Magalong, ayaw. Imbitahan si Saldico, ayaw, I object. Ikaw, kaya nga kung doon sa Congress, dapat ang tanong kasi, Bernadette, Morales, ang tanong dapat ganito. Sir, si Zaldico, alam naman natin yung connection ni Zaldico at inuugnay si Zaldico sa mga anomalya na ito dahil isa yung kumpanya nila sa nasa listahan ninyo. Are you willing to investigate Zaldico? Dapat ganun. Are you also willing to investigate your cousin? Kasi Congress sila power of the purse kanila What if may kinalaman sila? Are you willing? And if ever mapatunayan nyo, may kasalanan yung pinsan mo, are you gonna put him in jail? Yan yung mga tanong. Tek yung mga tanong na yan. Kung ano-ano lang yung tanong para lang masyado yung binibaby. Hindi naman kayo ganyan kay Pangulong Duterte. Critical lang mga tanong nyo kay Pangulo.
O baka nga dahil nagkaabutan, hindi ko alam kasi masyadong mabait yung tanong nyo. Usually critical kayo eh. Nakita niyo yung Australian na nagtanong sa kanya, bakit ayaw mong ibalik yung kayamanan, yung pera na ninakaw ng tatay mo? Bakit hindi mo ibalik sa taong bayan? Hindi ba ginaganon siya? Ganun ang mga tanungan dapat ng media, hindi yung putya yan, may mga tanong na, may mga advanced questions. Diyos ko, kaya alam yung sagot. Palpak pa rin. Okay, Mr. President, pakiramdam ng marami, talagang nalulunod na po tayo sa korupsyon, no? Sometimes, yung mga ordinaryong mamamayan, medyo we ask ourselves, ano bang magagawa natin? Nag-launch po kayo nitong initiative na pwedeng magsumbong directly sa Pangulo, yung mga gusto magreklamo, no? How effective has this been? Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero siyempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. Ang tanong, ano nang mga ginawa mo sa sumbong nila? Bumuo ng bagong komisyon. Baka mangumisyon lang yan Ano yan? Bagong komisyon na mangungumisyon. Siyempre may mga bayad yan, may mga sweldo yan. Hindi naman pwedeng wala. Pera na naman ng taong bayan yan. Anong aksyon ang gagawin nila? Ay, nako. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. I would think it's heartbreaking. Nirereklamo ka nga namin eh. Nagre-request nga kami drug test, di naman ginagawa eh. Sabi nga namin, pangalanan mo Saldico eh. Paimbestiga mo sa Saldico eh, pati pinsan mo, hindi mo naman ginagawa. Style mo, bulok. Meron ka pa sumbong kay bongbong. Wala naman kayong pinakikinggan. Pagka meron ngang nagsasalita at nagre-reklamo sa inyo, subpina yung kasunod eh. Pinaimbestigan nyo sa NBI. Pinadidimanda nyo. Style nyo, bulok, sumbong. Pag may mga nagsumbong dyan at halimbawa itong tao na to 5 beses na nagsumbong, patahimikin mo nga yan. Ang dami sinasabi, baka ganyan ang ginagawa kasi matagal na namin kayong binabatikos kasi nga wala kaming nararamdaman. Pero may ginagawa ba kayo? Ayaw ng taong bayan kay Tory, ginawa nyo pang PNP chief. For delikadesa, DOJ Secretary, Rimulya na. Yung DILG, Rimulya pa din. Kino-consider nyo ba talaga yung boses ng taong bayan? Kasi sa akin sa nakikita ko, hindi eh. Hindi nga kayo hindi nga kayo tumatanggap ng ng pagkakamali nyo. Si Claire Castro nga yabang-yabang eh. Corrupt pala yung opisina niya mismo, tapos naghahanap siya ng corruption ng mga Duterte. Wala yan, puros kabalbalan yung mga pinaggagawa nyo na yan. When you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean, no, I'm not disheartened and not disappointed. I get very, very angry. How Angry yan? Ganyan ka na magalit? Putsang hindi ako matatakot sa iyo, sir, kung ganyan ka magalit. Oo, kasi kung nakikita ko yung galit na nilalabas mo ngayon, yung katulad nung kay Duterte na I am calling on the military and the police to hunt these people. Putsa kung may mga ganyan, nako po. Wala galit ka na niyan. Wala kaming paki sa galit mo. Wala kang solusyon. Wala kang ipinipresentang solusyon. Wala, sir. Wala kang plano. Wala kang ang sinasabi na ipapapatay mo, pakukulong mo, ipakukuha mo mga ari-arian ng mga yan. Wala ngang ganun, sir eh. Anong silbi ng galit mo? Anong silbi ng buntong-buntong hininga mo dyan? Walang magagawa yan, sir. Tangina, sana kung hindi na kaya yung trabaho,
Pwede nang magbakasyon, sir. Pwede na, sir. Walang problema. Okay na yun. 3 years, ayos na. You do this to people that have worked every day of their lives. Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin Napansin nyo, para siyang naglalabas ng sama ng loob niya sa isang psychiatrist. Tapos yung psychiatrist, ang gagawin lang sa kanya, aaluin lang siya. Huwag kang mag-alala, nandito kami para sa'yo. Hindi ikaw, sir, ang biktima dito. Ang biktima yung taong bayan. At yung taong bayan, walang makukuhang kaginhawaan sa mga padrama-drama mo na ganyan. Wala, sir. Wala. Anak ng tinapay, oh. nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Mr. President, Bumili ng Rolls Royce, gumaganyan ka pa. Ang daming pera ninakaw ng mga magulang mo. O balikan natin yung history. Kapal ng mukha mo. Hindi ba limpak-limpak na mga kayamanan ang nakuha ng tatay mo sa gobyerno? Sa mga Pilipino, ang daming ninakaw ng pamilya mo, hindi nyo ibinabalik. Pantakin mo yung nanay mo, ang tindi. Napakarami sapatos, nagdala pa ng mga exotic na mga hayop, dinala dyan sa may Bohol. Ay, Bohol ba? Palawan. Mga zebra, mga giraffe, mga kung ano-anong hayop. Ganon katindi ang luho nyo nun. Meron ka nga, di ba, yung binata ka pa, may dala ka pang payong, nakasandal ka rin sa Rolls Royce, nag-aaral ka sa abroad. Hindi ba? Pera ng taong bayan yan. Anong sinasabi mo ngayon? Naawa ka sa taong bayan ngayon? Eh noon, yung ginawa ng tatay mo, hindi ka naawa sa taong bayan, no? Grabe, no? Antindi mo. Antindi mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka para puntahan yan? Yung panluloko sa taong bayan. Yung tatay mo, manluloko ng taong bayan yun. Google natin. Marcos Sr. Kung anong lalabas, the most corrupt president ever in the whole world. Bumundo. Oh, isinuli nyo na ba yung pera ng taong bayan? Pinapangako yan ng mga vlogger mo nung kampanya? Oh, hindi. Oh, tapos ngayon, maaawa ka sa mga Pilipino. Hindi ka nga naawa sa mga Pilipino sa pinagagawa ng tatay mo. Sarap-sarap ng buhay nyo nun. Pauwi ka ng Pilipinas, sabi mo, hindi ako bumabiyahe ng hindi business class. Alam mo ang unang-unang lifestyle vlogger, kayo, yung pamilya nyo. Ifino-flaunt nyo yung mga yaman nyo na hindi naman galing sa inyo. Galing naman sa pera ng taong bayan. O diba? Ilan ang building ng pamilya mo sa Amerika? Gaano karami ang perang itinago nyo sa Switzerland? Ang lalaki. Kaya nga marami kayong ill-gotten wealth. Ang buwis na hindi mo binabayaran, 100 billion na daw. Yung estate tax, yung inyong utang sa pamahalaan, nabayaran nyo na ba yun? Ang lakas ng loob mo magsabi na awang-awa ka sa mga Pilipino, nagtatrabaho ng marangal, hirap na hirap. Tapos, gaganunin lang nila. Eh kayo unang gumawa niyan eh, kinurek nyo na ba? Naging mga politiko kayo, kinurek nyo ba? Isinoli nyo ba yung pera ng taong bayan? Hindi, di ba? masakit na nga yung mga... Oh, horrible. Horrible situation. Actually, ako, nasasaktan ako. Pag nakikita ko, pag naririnig ko, may mga nag-a-apply ng Portuguese citizenship, Spanish citizenship, at kung ano-ano pa, no? Parang, I guess, sometimes people are feeling hopeless when they see the massive corruption and, you know, but what would you like to tell them? There's hope. Have hope. We've seen all of what people are complaining about or having to live with. Yung kailangan ninyong pagtsagaan, pagtiisan na araw-araw niya mga buhay. Alam namin yun. At lahat ng aming gawin, na kayang gawin, ginagawa namin. Pero yun na nga yung babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. They keep saying, how about if this? Wala na, kinat na naman. Ng interview to, puro kat ang putya.
Hayop na yan. Ganun to, walang kakwenta-kwenta tong interview nila. O, kinakat-kat pa. Kinat nyo na nga, nilinis nyo na nga, palpak pa rin eh. O, so, ang lalim daw ng kalawang. Ayun nga, it boils down to one thing. What are you gonna do with it? What are you planning to do with it? Ano yung kaya mong isakripisyo just to correct ito? Meron? O diba? Nagulat ka? Wala eh. Wala. Puros reklamo. Nagre-reklamo na ngayon mga tao sa'yo. Nagsusumbong. Ikaw din, puro reklamo. Grabe. Magnanakaw talaga. Ay, grabe. Parang kung itatranslate ko yung sinasabi mo, yun lang yun eh. Grabe ang corruption. Grabe ang corruption. Oh, tapos, anong gagawin natin? Yun ang tanong ni, ano sir, ang gagawin mo? Eh, ayun nga. Wala. Wala talaga. Wala. Wala man lang siyang sinasabi na ipapakulong, isisequester gamit, ibaban sa lahat ng ng mga koneksyon nila sa gobyerno, lahat ng mga konektadong politiko sa kanila, kasi hindi ako naniniwala na walang politikong involved dito. Meron yan. Hindi maglalakas ng loob ang mga yan kung walang backer yan. Aalamin natin lahat kung sino yung backer. Wala man lang nga siyang ganun eh. Your kaalyado. I said, what can you do? You know, and I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around. Anak ng tinapay, magpiprito ka lang ng itlog. Yun lang gagawin niya. Yan ang gagawa ng scrambled egg, gagawa daw ng omelette. Anak ng tinapay, break some eggs, break some... Ay, galit ka na yan. Sa sobrang galit mo, magluluto ka itlog. Hayop talaga naman, oh. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? It's answerable by yes or no, even if they are your friends. Oh, meron ka pang yes, even if they are my friends, my family. Do you remember PRRD saying, tingnan nyo, kapag nakita nyo, involve yung mga anak ko sa droga, ako mismo magpapakulong, magpapapatay sa kanila. Si Erap nga sabi, walang kaibigan, walang kamag-anak. Oh, ito simple lang naman oh. Yung tanong sir, kung halimbawa family members, friends. Yes. Yes, ganun dapat ang sagot. Paligoy-ligoy. Your political supporter or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody. We. Kinikilabutan ako, no? Saan siya kaya talaga kumukuha ng kapal ng mukha, no? Saan kaya siya kumukuha ng energy para magsinungaling ng ganito? Feeling niya talaga, no, na mahal siya ng mga Pilipino, no? At gustong-gusto ng mga Pilipino yung mga pinaggagawa niya, no? Is more important. Whatever it is that's going to be good for Filipinos, you sacrifice that for the Filipinos. Ilan na tulay na gawa mo? Ilan na ospital? Ilan ng bagong eskwelahan? Ano na yung mga proyekto mo? Wala. Ilang niya. Sinungaling ang walang hiya. Sinungaling! That's what being a good Filipino means. You make sacrifices for the country. Ano na sinakripisyo mo? Hindi mo ka kaya magpa-drug test para sa mga Pilipino eh. You can't even sacrifice, a single strand of hair for the Filipinos. Sasabihin mo na ang mga Pilipino ay importante sa iyo. Hindi mo ka kaya magpa-drug test eh. Hindi mo kayang magpa-hair follicle test. Paano mo sasabihin mo na it's not connected with public office and public trust? How can you say that? Oo. Paano? Saan ka kumukuha ng tigas ng muka para sabihin tong mga bagay na to? It's either you are ignorant or you are fooling us. Ganun lang yun. Oo. Hindi ko maintindihan talaga kung paano niya nairaos to. Sacrifices for your people. You're teary-eyed. Yes. Ayun na, umiyak na. Putsak kinat, tapos biglang may luha. Ano yan? Inay mo ba yan? Alam mo, tawag namin dyan, crocodile tears. Crocodile tears. Yan yung iyak na putsa siguro baka taing-tain na yan. Hindi niya na alam or hindi niya na talaga alam kung paano yung gagawin niya. Kaya naiyak na lang siya.
Alam mo, presidente ka ng Pilipinas, sir. Presidente ka. Ako, nung nagtatrabaho ako, dahil trabaho ko yun, kapag may problema ako sa trabaho, putay na sinusolusyonan ko agad. Sinusolusyonan ko agad. Hindi ko na patatagalin. Bakit? Kasi nga, mapapagalitan ako ng mga boss ko. Sino mga boss mo? Mga taong bayan. Mapapagalitan ka ng taong bayan, dapat mabilis ang kilos mo. Ako, ganun ako. Pag may problema ako sa opisina, puta, hindi ako mapakali. Lahat ng means gagawin ko para ma-solve yung problema ko. Hindi ako mag-iiyak at sasabihin na, ay, ang laki ng problema ko. At the end of the day, I need to solve it. Are you solving it? Yun ang tanong. Oo, bilang yan ang trabaho mo, are you doing your job? Are you? Kasi it's been how many weeks already since may preba ka na nakita na malaki yung corruption sa flood control. Ano na yung nagawa mo? Ano na yung sakripisyo na ginawa mo para sa mga Pilipino? Can you even sacrifice your friends like Zaldico, like your cousin, like yung mga anak niya, yung mga ibang congressman dyan? Can you name drop them and sacrifice your friendship para sa mga Pilipino? Wala ka pang ginagawang ganun, sir. Wala pa. Meaning, wala kang sinakripisyo at wala ka pang sinasakripisyo kasi wala kang ginagawa talaga. Oo, hindi namin kailangan ng lungkot mo, iyak mo. Bayad ka, binoto ka. Magtrabaho ka, plain and simple. Or kung hindi mo kaya yung trabaho, might as well just leave. Give yourself a favor. And just rest. Oh, total bilyonaryo na kayo eh. Besides, even if you're not president, you're powerful. Just the name Marcos is powerful already. Di ko alam kung bakit nagtsatsaga ka, nagtitiis ka sa isang posisyon na alam mo naman na hindi fit para sa'yo. Because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. They don't deserve it. Mabuti Yung ginawa ng tatay mo sa mga biktima ng martial law. Yung ginawa ng tatay mo doon sa mga biktima ng corruption nyo. Do they deserve it? Ha, sir? Deserve ba nila yon? Oh. Oh, di ba? Oh, ngayon, di ba? Naiiyak ka kunyari. Kaya nga sabi ko, crocodile tears to. Peke yung iyak na yan. Oh, tsaka walang kayang isakripisyo to para sa mga Pilipino. Ako na nagsasabi sa inyo. Again, a simple hair follicle test. Mapuprove mo sa Pilipino na talagang importante sa yung mga panawagan nila. Oh, hindi pa nagagawa hanggang ngayon. Oh, ibig sabihin wala din 'yan. Naman tao 'yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? It makes no sense to me. So dami ng sakit ang ulo niyo po. Do you ever regret being president? No. Ang bilis sa sagot. Do you ever regret being president? No. Oh, kahit sir, wala kang nagagawa sa Pilipinas? Hindi ka hindi ka nagsisisi na maging presidente ka? No. Di ba? Yun lang importante sa kanya, the presidency. To be called the president, to be called your highness. Yun lang importante dyan. Pero yung trabaho na dapat na, yung serbisyo na dapat na ibigay niya sa tao, importante ba sa kanya ron? I don't think so. I don't think so. Kasi ang laki na nga ng issue nito. Siya na nagsasabi, sobrang lalim. Pero wala pa rin siyang action plan na inaano sa atin, na inilalatag sa atin. So ano in-expect natin dito? Wala. 2026, 2027, 2028, aalis na lang to. Wala tong mapapakulong. Pustahan. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Grabe tong mga media, no? Ay na, ganyan na ang kalibre ng mga media natin, no? Wala nang, sa bagay, siguro may mga critical siyang tanong na kinakat. Kasi ito, ipinalabas na ito ng ng page ng Pangulo eh. Siguro marami din tinanong dito na inalis nila. Oh, yung mga gusto lang nila yung may iwan. Kasi nagmukhang asswipe talaga si Morales dito.
Madam, you are a veteran newscaster and news anchor, reporter. Pumayag ka na gawin to sa'yo? Pumayag ka na maging parte ka ng drama ng gobyerno? Dati, critical kayo sa lahat ng mga statement ni Pangulong Duterte. Talagang grabe kung i-ano nyo yan, kung i-twist ninyo. Pero ngayon nagiging na kayong, alam mo yun, nagiging na silang cast ng production. Ito na ang ng media natin. Wala na talaga, basura na. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity, and the chance to actually do something. Meron na nagawa? Ha? May nagawa na? You are given the opportunity to do something. May nagawa? Ewan. Kasi kung may nagawa ka, dapat maraming... meron naman yung 3-in-1 plus 1 sa MRT. Libre yung senior citizen, ganyan. Ano pa? Yung Nutriban. Ewan, wala talaga akong maisip eh. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And Ano ba complaints mo sa buhay mo? Nag-complain ka ba dahil nagutom ka? Nag-complain ka ba dahil di ka makapag-aral? Wala kang pang-aral? Nag-complain ka ba dahil wala kang trabaho? Nag-complain ka ba dahil isa na lang tsinelas mo, butas na yung isa, pigtas na? Oo, meron ka bang complaint na tumutulo yung bubong mo? Meron ka bang complaint na maiilit na yung bahay ninyo o pinapalayas na kayo ng kasera nyo, wala na kayong pambayad? Meron ka bang complaint na ang mahal-mahal naman ng gasolina? Meron ka bang ganung complaint? Meron ka bang complaint na bayaran na naman ng tuition? Meron kang ganung complaint kasi as far as I know, pinanganak ka, maliit ka pa, ganito ka palang kaliit, putangin ng bilyonaryo na kayo. So anong mga complaint mo sa buhay, sir? Magbigay ka nga. Napakasinungaling mo eh. Parang, finally, ako na yung magsosolve ng mga complaint ko. Anong complaint mo? Baka naman puro problema mayaman yan. Baka naman rich kid problems yan. Anong problema mo nun? Problema ko kung saan ko ilalagay tong 1 million ko, kung sa kaliwang bulsa o sa kanang bulsa eh. Problema ko, magbibigay na namang ng allowance si mama, hindi ko pa nauubos tong pera ko. Ang problema ko, 3 months na tong sasakyan ko. Dapat, bago na to ulit. Ang problema ko, hindi ako bumabiyahe ng hindi business class o first class. Problema ko, yung hotel ko, fully booked yung 10-star hotel. Gusto ko dun sa 9-star hotel lang yung available. Yan yung mga pinoproblema mo, sir. Never kang namroblema na wala kang pera, gutom ka, wala kang trabaho, ano papakain mo sa pamilya mo, anak mo, binahabahay nyo, nasunugang kayo. Na squatter kayo, pinaalis kayo, wala kayong pambayad ng tubig, kuryente, wala kayong pamasahe, walang pangbaon ng mga anak. Hindi kayo nakaramdam ng ganyan mga problema sa buhay, sir. Kaya wag kang magsalita parang galing ka sa hirap. Style mo. that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Palakpakan. Ayan. At natapos na naman ang isang vlog. Grabe, no? Yan lang yung topic natin. Yan lang yung topic natin kasi gusto talaga natin ibisto etong mga ganitong propaganda, pautot, paeklat na itong mga buwisit na ito. Hindi tayo dapat magpauto. Ganyang paiyak-iyak. Di natin kailangan yan. Kailangan natin aksyon. Ang kailangan natin solusyon. Hindi namin gustong malaman kung malungkot ka. Hindi namin gustong malaman kung natatai ka na. Wala kaming pakialam dun, sir. Hindi ka namin binoto. Hindi nga ako bumoto sa'yo pala. Hindi ka nila binoto para dyan. Ibinoto ka nila dahil marami kang ipinangako sa kanila. Kaya dapat tuparin mo. Mahiya kayo. Kung yung sinabi mo nung sona mo na mahiya kayo, sana gawin mo sa sarili mo. Mahiya kayo. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog.